Magandang umaga sa lahat. Welcome again to my channel at welcome ulit sa ating bago na namang Bible reading ngayong umagang ito. Kahapon ay binasa natin ang 16 to 17 ng First King. So ngayon naman ay ang 18 to 19 ng First King pa rin. 'Di ba dito sa ating nabasa kahapon ng umaga, sinabi ng ating Panginoong si Yahweh na hindi raw magkakaroon ng ulan sa matagal na panahon, ano? Kaya't itong si Propeta Elias ay pinalakad niya at pinapunta sa isang lugar na dun sa biyudang babae, no? Dun siya kumain, tumira. Dumating pa nga yung araw na nagkasakit ang anak ng biyuda at ito'y namatay, di ba? Ngunit kinuha ni Elias ang bata at dinala sa kwarto, hiniga at nanalangin kay Yahweh, no? At ito'y binuhay ng ating Diyos, no? So dito na sa ating chapter 18. Ito na ang sabi, pagkalipas ng ilang panahon, ng ikatlong taon na nang tagtuyot, sinabi ni Yahweh kay Elias, pumunta ka na kay Ahab, malapit na akong magpadala ng ulan sa lupaing ito. At nagpunta nga si Elias kay Ahab. Napakatindi noon ng tagutom sa Samaria kaya ipinatawag ni Ahab si Obadias, ang tagapangasiwa ng palasyo. Si Obadias ay may takot kay Yahweh ng kasalukuyang ipinapatay ni Jezebel ang mga propeta ni Yahweh. Naligtas ni Obadias ang sandaan sa mga ito, itinago niya ang mga ito sa isang yungib. Tag-50 ang bawat pangkat at binigyan niya ng pagkain at tubig. Sinabi ni Ahab kay Obadias, tayo na, galugurin nating buong lupain at tingnan ang bawat ilog, libis baka makakita tayo roon ng sapat na damo upang huwag mamatay sa gutom ang ating mga kabayo, mola at baka. Nagiwalay sila sa paghahanap ng pagkain sa buong kaharian. Si Ahab sa isang panig at si Obadias naman ay sa kabila. Sa paglalakbay ni Obadias, nakasalubong niya si Elias. Nakilala niya ang propeta kaya't nagpatira pa siya at sinabi, kayo nga po ba yan, mahal na propetang Elias? Sabi. Ako nga, sagot naman nito. Pumunta ka sa iyong Panginoon, si Ahab, at sabihin mong naririto ako. Sabi niya. Ganito naman ang sagot ni Obadias, ano pong kasalanan ang nagawa ko sa inyo? At gusto ninyo akong mamatay. Mapatay ni Ahab. Saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos. Hinahanap kayo ni Haring Ahab sa bawat bansa sa daigdig at kapag may napapagtanungan siya, sinasabi wala daw doon. Ayaw niyang maniwala hanggang hindi sila nanunumpa na kayo'y talagang hindi nakita. At ngayon, pinapupunta ninyo ako sa kanya para sabihin na narito kayo. Ano ngayon ang mangyayari sa sandaling ako'y umalis upang sabihin kay Ahab na narito kayo at ay dadalhin naman kayo ng Espiritu ni Yahweh sa lugar na hindi ko alam. At kapag hindi nila kayo nakita, ako ang kanyang papatayin. Maawa kayo sa akin sapagkat ako po naman ay may takot kay Yahweh mula sa pagkabata. Hindi po ba ninyo nabalitaan na may sandaang propeta ni Yahweh ang aking iniligtas? Noong sila'y gustong patayin ni Jezebel, tinago ko sila sa isang yungib. Tig-50 bawat pangkat at dinalhan ko sila roon ng pagkain at tubig. At ngayon, ipapapunta ninyo ako kay Ahab upang sabihin narito kayo, tiyak na papatayin niya ako. Ngunit sinabi sa kanya ni Elias, saksi si Yahweh ang buhay na makapangyarihan sa lahat, haharap ako kay Ahab sa araw na ito. Kasi noong panahon na yun, di ba pinapapatay nga ni Jezebel yung mga propeta, no? Ngayon natatakot itong siya Obadias na
sabihin. Kasi tapos bigla mawawala itong si Propeta Elias. Baka patayin daw siya. Tapos, pagkatapos naman, hinanap nga ni Obadias si Ahab at sinabi ang lahat ng pinasasabi ni Elias at lumakad sila Ahab upang asalubungin ang propeta. Nang makita ni Ahab si Elias ay sinabi nito, "Ikaw nga ba yan ang nanggugulo sa Israel?" "Hindi ako nanggugulo sa Israel kundi kayo at ang angkan ng inyong ama sapagkat sinusuway ninyo ang mga utos ni Yahweh at ang pinaglilingkuran ninyo'y ang mga imahen ni Baal. Ngayoy tipunin ninyo ang buong Israel at ang 415 propeta ni Baal at 400 propeta ni Asyera na pinakain ni Jezebel at magtutuos kami sa bundok ng Carmel, sagot ni Elias. Tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayang Israel at ang mga propeta ni Baal. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan kung si Yahweh ang tunay na Diyos?" Sabi niya sa mga tao. "Siya ang sundin ninyo at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Sabi ganyan. Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh. Samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Magdala kayo rito ng 2 toro, hayaan ninyong ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal," sabi niya. At pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy, huwag ninyong sisindihan. Gayon din ang gagawin ko sa isang pang toro. Pagkatapos tawagin ninyo ang inyong Diyos at tawagin ko naman si Yahweh, ang Diyos na tumutugon sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos. Kumbaga, mag-aalay sila pareho, mananalangin kayo. Kung sino ang sisindihan doon o bababaan ng apoy, yun daw ang totoong Diyos, sabi ni Elias. Hinamon niya, itong mga sumasamba kay Baal. Sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami," sabi ganyan. Sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, mamili na kayo ng 1 toro. Ihanda na ninyo, pagkatapos tawagin ninyo ang inyong Diyos. Ngunit huwag ninyong sisindihan," sabi ni Elias. Tapos namili na nga itong mga propeta ni Baal, namili na. At ayun nga, kinatay at inilagay doon sa ibabaw ng kanilang pinag-alayan, At patuloy silang nanalangin, ganyan. At humantong pa nga ito sa paghihiwa nila, kanilang ginagawa yun, yung pagsamba nila kay Baal. Tawagin nila, ngunit wala pa rin, raw yun, umaga hanggang tanghali. Tapos sinabi pa ni Propeta Elias na, "Tawagin nyo pa, lakasan nyo pa ang inyong pagtawag, baka daw yun daw, baka natutulog daw, o nagpunta raw sa palikuran," gano'n, nilait ni Elias yung mga propeta ni Baal, Baka raw natutulog o may pinuntahan, kaya ang ginawa ng mga propeta ni Baal, dinakasan pa nila ang kanilang panalangin, nagsasayaw, naghihiwa, nagsusugat, hanggang sa duguan na sila, hanggang sa umabot ito ng maghapon. Tapos, ang sabi naman ni Elias, pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo na 4 na bangang tubig at ibinuo sa handog at sa kahoy." Gayon nga ang ginawa nila, kasi gumawa na si Elias ng kanya, nilagyan niya ng paligid na kahoy, tapos may kanal yun na malalim, tapos yung kahoy nandun, and then yung kanyang toro na ialay na kinatay, binuhusan yun ng binuhusan, hanggang sa umapaw na yung tubig. So ibig sabihin, kung sisindihan mo yun, hindi yun magsisindi talaga,
Ganun ang ginawa ni Elias. Sabi pa nga niya, isa pang buhos utos ni Elias, 3 beses nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal ang tubig. So, gaano karami? Ilang balde, di ba? So, yun kahit anong pagsisindi mo ron, hindi talaga yun na mag-aapoy. Nang ikatlo ng hapon, na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harapan ng altar at nanalangin, Yahweh Diyos na ni Abraham, Isaac at Jacob. Patunayan po ninyo kayo na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Noon din nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Di ba ilang beses binuhusan, natuyo yun. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila, sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos, sabi ng mga taong nakakita. Napakarami. Inutos ni Elias, sulihin ninyo ang lahat ng propeta ni Baal. Huwag ninyong hayaang may makatakas sa kanila. Hinulingan ng mga mamamayan at dinala kay Elias at sa batis ng Kison at pinagpapatay doon. Sinabi ni Elias kay Ahab, lumakad ka na, kumain at uminom. Narinig ko na ang pagbuhos ng ulan. Samantalang si Ahab ay kumain at uminom. Umakyat si Elias sa tuktok ng bundok Carmel at sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka at tanawin mo ang dagat. Umakyat nga ang utusan at tinanaw sa dagat. Wala po akong makitang anuman. Walan wika ng utusan. 7 beses yun inulit ni propeta ni Elias hanggang sa may makakita ka. Madali ka, sabi ni Elias, sabihin mo kay Ahab na ihanda ang kanyang karwahe at umuwi na. Agad baka siya ay hindi makaalis dahil sa ulan. Hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap. Lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karwahe at nagmadaling nagtungo sa Jezreel. Lumukob kay Elias ang kapangyarihan ni Yahweh. Hinigpitan ni Elias ang pagkatali sa kanyang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ni Ahab hanggang sa pagpasok ng Jezreel. Pagkatapos sa chapter 9, sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng propeta ni Baal. Kaya pinadala ni Jezebel ang isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa inyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias na mapatay kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba sa lupain ng Juda kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa ilalim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako, sabi niya. Pagkatapos nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya nito at sinabi, gising ka na at kumain ka. Nang siya ay lumingon, nakita niya sa may unahan ng isang tinapay na niluluto sa ibabaw na maliit na bato, tubig na isang lalagyan. Kumain nga siya. Pagkatapos noon, kumain, natulog siya uli. Pero ginising uli siya ng anghel at sinabing, kumain ka.
Sabing ganyan. Kumain nga siya muli at uminom at pagkakain iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay at 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos, naglakad siya. Pumasok siya sa isang yungib at doon lipas ng gabi, walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. Anong ginagawa mo rito, Elias? Sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lang ang natira at pinaghahanap nila ako upang patayin, sabi ni Elias. Ganito ang sagot sa kanya, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol, kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang muka at naghintay sa bunganga ng kuweba. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, anong ginagawa mo rito? Sumagot siya, inulit-uli niya yung sinabi niya, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko, subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lang po ang natira, pinaghahanap nila ako upang patayin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa ilang na malapit sa Damasco, pagkatapos pumasok ka sa lungsod at buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Israel, ng Syria pala. At si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel, buhusan mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel Mehola bilang propeta na halili sa iyo. Ang makaligtas sa tabak ni Hazael ay papatay ni Jehu. Ang makaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatay ni Eliseo. Ngunit 7,000 Israel ang ililigtas ko, ang mga taong hindi lumuhod kay Baal at hindi humalik sa kanyang imahe, sabi ng Panginoon. Umalis si Elias at pinuntahan si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay niya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, inalis ni Eliseo ang kanyang balabal at inalis ni Elias ang kanyang balabal at ibinalabal kay Eliseo. Iniwan naman ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at kinausap. Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina. Pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Sumagot naman si Elias, sige, umuwi ka na muna. Umuwi nga si Elias, nagpatay siya ng isang pares ng toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Pinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging lingkod nito. So, maganda, no? Maganda na naman ang ating nabasa ngayon. Ayun nga, hinamon ni Propeta Elias ang mga propeta ni Baal, yung Diyos-Diyosan ng mga tao ng panahon na yon. At siyempre, sino pa ba ang Diyos talaga? At sino pa ba ang makapangyarihan sa lahat? At sino pa ba ang mananalo, di ba? Kundi ang ating Diyos na buhay, ang ating Diyos na lumikha
ng lahat at nagbigay buhay sa atin lahat. Wala namang ibang mananalo. Kahit na sino pa yan, kahit na anong Diyos-Diyosan yan, kahit na anong kalabat pa yan, nakikita pa yan o hindi nakikita ang ating kalaban, wala yan sinabi sa ating Diyos na buhay. Amen, di ba? Amen. So napakaganda no ng sinabi. Sila, napatunayan na naman ng Diyos na siya ang hari talaga no. Yun nga, binuhusan pa ng napakaraming tubig ang alay ni Elias, ngunit ito yan nagliyab ano. So naniwala na naman ang mga tao ng panahon na yon na siya nga ang Diyos na buhay, na Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ayun nga, pinapatay yung mga propeta ng Diyos-Diyosan. Tayo rin sa atin din, kagaya nga ng sabi ko sa inyo, di ba? Na sa tuwing tayo'y mananalangin, kinakausap natin ang ating Diyos, at tuwing tayo'y magbabasa ng ating Biblia, ang Diyos ang kumakausap sa atin. Kaya kinakausap tayo na naman ng ating Diyos ngayon na sinasabi na siya lang ang ating Diyos at wala nang iba. Wala tayong ibang dapat lapitan, pagtiwalaan, sambahin, dakilain, kundi ang ating Diyos na buhay na nasa langit, na nagbigay ng lahat na meron tayo at nagbigay ng buhay sa atin. Hanggang ngayon, tayo'y nabubuhay ng malakas, may pagkain sa ating hapagkainan. Di ba? At ang ating kalaban na sinasabi ngayon na hindi natin nakikita ay wala yan sinabi sa ating Diyos na buhay. Kung tayo lamang talaga ay taus-pusong mananalangin, ibibigay natin ang ating puso't kaluluwa sa ating Diyos na buhay. Siya ay ating pagtitiwalaan, sasambahin, papupurihan, at pasalamatan oras-oras. Sigurado ko, pakikinggan niya tayo at tatalunin isang iglap ang ating kalaban na hindi nakikita ay tapos na. Manalangin tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na nagbigay ng lahat sa amin. Aming Diyos na nagbigay buhay sa amin lahat. Salamat pong muli dahil kinausap mo na naman kami ngayong umagang ito sa pamamagitan ng iyong mga salita sa Biblia, O Diyos. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit dahil nabuksan na naman ang aming mga puso't isipan. May natutunan na naman kami, O God. Binigyan mo na naman kami ng isang pag-asa ulit sa aming mga buhay. Na ipinakita mo na ikaw talaga ang aming Diyos. Diyos na makapangyarihan. Diyos na buhay. Na walang imposible sa inyo, O God. Salamat Lord. Salamat Jesus. Salamat Holy Spirit sa inyong mga sinabi na naman ngayong umaga. Lord, salamat. Dahil kami nagtitiwala sa iyo. Ikaw lamang ang aming sasambahin, papupurihan, pasasalamatan, O God, dahil ikaw ang aming Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God, sa pagbigay niyo na naman ng pag-asa at katatagan sa aming mga buhay, katatagan sa aming pananampalataya, O God. Naglingas na naman ang aming kaluluwa dahil sa inyong ipinakita na naman at sinabi ngayong umagang ito, O God. Naglingas kami sa aming pananampalataya sa inyo, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. At sa kalaban namin, na walang imposible sa inyo, O God, na walang kwenta sa inyo, O God, ang kalaban namin hindi nakikita. Alam kong tinapos mo na, O God, at tinalo na ito, O God. We claim it, Lord. Inaangkin na namin ang katagumpayan ng laban na ito na tinapos mo na, O Diyos. In Jesus' name, Father God, talo na ang NCOV. In Jesus' name, Father God, talo na ang kalabang hindi nakikitang yan, O God. In Jesus' name, kami tagumpay na, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat. Muli, Lord, i-bless mo po ang lahat ng mga tao. Ingatan mo po ang lahat ng tao. Patatagin, O God. Liwanagin ang mga puso't isipan. Magtiwala na sa iyo lamang, O God. Salamat, Lord. Dahil kami tagumpay na, O God. Salamat, Lord. Talo na ang kalaban, O God. Salamat, Lord. Please always bless us all and guide us all, Father God. Ilayo mo kami lahat sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, virus, Lord, at gawa ng kaaway, O God. Lord, i-bless mo ang aming mga tahanan, aming mga lugar, aming bansang Pilipinas at ang buong mundo. I-bless mo po at muling magbalik na
ang kasiyahan, kasaganahan at katagumpayan ng aming mundo, O God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit Lord. Lord, siniselyohan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo na kami tagumpay na ngayong araw na to. In Jesus name, O God. In Jesus name, O God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan na aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Amen. Salamat po, salamat sa pagsama nyo na naman sa akin ngayong umaga. Alam kong lahat tayo ay naglingas sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Salamat. God bless po sa lahat. At yung mga bago po sa aking video, mag-subscribe po kayo, i-like nyo po ang ating mga videos at click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa ating mga iba pang videos, lalo-lalo na sa ating Bible reading po. Salamat pong muli, magandang umaga, God bless po sa lahat. Mabuhay po tayong lahat.